Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang sumulpot ang isang lalaki, at mayabang nitong tinanong sa ating bida kung sino nga raw ang kasama nito. Ipinaliwanag ni Wang Sheng na ito ang bantay na matagal na niyang hinahanap. Upang hindi makatawag ng pansin, nagkunwari si Ling Yun bilang isang Fourth Realm Cultivator, ngunit hindi niya inaasahang mapapasabak ito sa gulo. Minaliit ng lalaki si Ling Yun at sinabi nitong hindi sapat ang lakas nito para protektahan si Wang Sheng sa loob ng Thousand Jedi. Ipinayo pa niyang alisin si Ling Yun dahil sila na raw ang baalang magbantay kay Wang Sheng upang hindi ito maging sagabal pagpasok nila sa lupain ng Thousand Jedi. Sa isip ng hangal, magiging pabigat lamang si Ling Yun kapag pumasok sila sa lupain ng Thousand Jedi kaya nais niya itong alisin sa grupo. Masayang sinabi ni Wang Sheng na kahanga-hanga ang karanasan ng lalaki sa loob ng Thousand Jedi, ngunit pabirong idinagdag niya na kung may mangyaring aksidente roon, sino naman ang magpoprotekta sa kanya. Galit na sinabi ng lalaki kay Wang Sheng na kailangan nitong mag-ingat sa loob ng Thousand Jedi, ngunit ngumisi lamang si Wang Sheng at pabirong sinabing, "Ikaw ba ang bodyguard ko o ako ang bodyguard mo?" Dahil sa pang-iinsulto ng ating bida, tuluyan nang nawalan ng pasensya ang lalaki at agad nitong pinakawalan ang kanyang lakas saka malakas na hinampas ang lupa gamit ang kanyang sandata. Nagkunwaring inosente si Wang Sheng habang tinitingnan ang galit na lalaki at sinabi na masama nga raw ang ugali nito. Pagkatapos nito, malamig niyang sinabi na huwag matakot sa mga nasa ikapito o ikawalong antas dahil pare-pareho lamang silang puro salita. Dahil sa sinabi ni Wang Sheng, agad na umiwas ang ibang tao at nagpanggap na wala silang kinalaman sa hangal na lalaki. Samantala, walang pakialam na sinabi ni Wang Sheng na tigilan na nila ang walang kwentang usapan at umalis na lamang. Ngunit mayabang na pinigilan ng lalaki si Wang Sheng at sinabi na huwag itong magtatangkang umalis. Pinaalala pa nito ang sarili nilang mga patakaran at nagbantang may masamang mangyayari kapag sinaway nila ito. Kasabay nun, agad na inilabas ni na Wang Sheng at ng lalaki ang kanilang Yuan Han Soul. Mayabang na sinabi ng lalaki na kalahati ng Carefree City ay nasa Thousand Jedi kaya wala itong dapat ikatakot, ngunit kalmado lamang nang umiti si Wang Sheng at malamig na nagtanong kung sigurado ba itong gusto niyang makita ang tunay niyang lakas. Pagkatapos nito, tinaas ng ating bida ang kanyang kamay, at doon bigla na lamang sumugod si Ling Yun ng napakabilis patungo sa hangal. Sinubukan naman pigilan ng lalaki ang atake ni Ling Yun, ngunit wala na itong nagawa, at sa isang iglap mabilis lamang nawasak ang ulo nito nang walang kahirap-hirap. Dahil dito, napanganga sa gulat ang lahat ng taong nanunood. Kasunod nun, sarkastikong sinabi ng ating bida sa lahat, kung ayaw nilang maniwala sa kanya ay wala nang saysay ang patuloy na pag-uusap. Mapupunta na ang eksena sa loob ng Song Family Mansion, galit na inanunsyo ni Song Hongde na naubos na nila ang lahat ng traidor ng Song Family na pinamunuan ng Great Elder. Mahigpit din itong binalaan ng lahat na huwag nang uulitin pa ang pagtataksil sa kanilang pamilya. Dahil dito, wala na lamang nasabi ang mga hangal sa kanilang narinig sa kanilang family head. Habang iniisip ni Song Hongde ang sitwasyon ng pamilya Song, napagtanto niyang kahit napatahimik pansamantala ang mga kaguluhan, nananatili pa rin ang takot at tensyon sa loob ng angkan, lahat ay namumuhay ng maingat at mababa na rin ang katayuan ng bawat isa. Dahil dito, naisip niya na kailangan ng pamilya Song ng isang panlabas na kalaban o malaking suliranin upang muling magkaisa ang buong angkan. Para sa kanya, kapag may iisang bagay silang haharapin, mawawala ang pagkakawatak-watak at babalik ang pagkakaisa at tapang ng pamilya Song. Nagdesisyon si Song Hongde na higpitan pa ang pagtrato sa pamilyang Dai. Nagpadala na siya ng huling babala at inutusan silang isauli ang Jioxing Yuanshan, pati na rin ang personal na paghingi ng tawad sa pamilya Song. Ngunit malinaw sa kanyang tono na hindi siya magpapakita ng awa kapag hindi sila sumunod. Ayon kay Song Hongde, kung tatanggi pa rin ang pamilya Dai, pipilitin nila itong matutong yumuko at humingi ng tawad sa pamamagitan ng kanyang lakas. Kasabay nito, biglang dumating ang isang tauhan upang ibalita na may mga tao mula sa maharlikang pamilya na nais siyang makausap. Tahimik lamang na tumango si Song Hongde habang iniisip ang susunod na mangyayari. Maya-maya dumating na ang mga opisyal, at ibinalita ng isang opisyal na abala ngayon ang royal family sa paggawa ng mga bagong ritual at bagong sistema ng pamamahala sa mga nasasakupan. Gayunpaman, tila nag-aalangan pa itong ipaliwanag ng buo ang tunay nilang pakay. Naging interesado naman si Song Hongde sa kanyang narinig at agad niyang hiniling na ipagpatuloy ang kanyang paliwanag.
Magalang na ipinaabot ng opisyal ang utos ng emperador na paghati-hatian ang bansa sa mga nasasakupan ng iba't ibang vassal, bilang pagkilala sa lakas at impluwensya ng pamilya Song, itataas si Song Hongde sa ranggong marquis at ang dating teritoryo ng pamilya Song ay opisyal na bubuuin bilang Song Kingdom. Maingat ding ipinaliwanag ng opisyal na mula ngayon ay hindi na makikialam ang emperador sa mga panloob na usapin ng Song Kingdom. Pinapayagan na rin silang magtatag at magpakilos ng sarili nilang hukbo upang mapanatili ang kaayusan at kapangyarihan ng kanilang nasasakupan. Dagdag pa rito, magalang niyang sinabi na naipadala na ang lahat ng dokumento tungkol sa mga seremonya, batas, at sistema ng pagrerehistro ng mga opisyal militar at sibilyan para personal na suriin ni Song Hongde. Naging seryoso si Song Hongde matapos marinig ang alok ng emperador. Sa isip niya, malaking oportunidad ang pagiging pinuno ng Song Kingdom dahil maaari na siyang magdeklara ng digmaan bilang isang tunay na kaharian at direktang magpadala ng hukbo laban sa pamilya Dai. Ibang-iba ito kumpara sa simpleng pagpapadala lamang ng mga eksperto para lumaban. Habang pinagmamasdan niya ang mga ceremonial guards ng imperyo, napansin niyang malayo ang agwat ng kanilang lakas kumpara sa mga sinaunang mandirigmang kilala niya noon. Para kay Song Hongde, tila ordinaryong sundalo lamang ang mga ito sa paningin ng emperador. Gayunpaman, alam niyang may kapalit ang lahat ng ito, kailangan niyang yumuko sa kautusan ng emperador at kilalanin itong nakatataas sa kanya habang tinatawag niya ang sarili bilang isang lingkod. Ngunit matapos timbangin ang lahat, naisip niyang maliit na kapalit lamang yun para sa kapangyarihang makukuha ng Song Kingdom. Pagkatapos nito, tuluyan nang nagpasya si Song Hongde na tanggapin ang utos ng emperador, at malakas niyang ipinahayag na susundin niya ang kautusan nito. Makalipas ang ilang araw, mabilis na kumalat sa buong lugar ang balita tungkol sa bagong Song Kingdom, habang lumilipad ang mga mensaherong ibon na may dalang mga kautusan at anunsyo, usap-usapan ng mga tao na kinilala na ng emperador ang pinuno ng pamilya Song bilang isang tunay na lord at ang pamilya Song ay isa ng opisyal na kaharian. Marami ang namangha nang marinig na abala ang pamilya Song sa pagpapatayo ng magandang Song Palace bilang simbolo ng kanilang bagong kapangyarihan. Sa kabilang banda, nagulat at nayanig ang pinuno ng pamilya Dai nang mabalitaan niyang pinangunahan ni Song Hongde ang mahigit 20,000 sundalo at mga elite master upang sakupin ang kanilang lungsod. Hindi siya makapaniwala na sa sobrang bilis ng pag-angat ng Song Kingdom ay kayanan nitong magpakilos ng napakalaking hukbo laban sa kanila. Takot na ipinaliwanag ng kanyang tauhan na mas lalong lumalakas ang Song Kingdom dahil nagkakaisa ang buong bansa at mataas ang pride ng kanilang hukbo. Dahil dito, lalo silang nagiging mahirap pigilan sa digmaan. Dahil sa matinding takot at pressure, agad nag-utos ang pinuno ng pamilya Dai na makipagkasundo sa pamilya Song. Handa silang isuko ang isang lungsod bilang kabayaran at personal na humingi ng tawad kay Song Hongde para mapahupa ang galit nito. Sinabi rin niyang kung hindi na maibabalik ang 9-star soul, magbibigay na lamang sila ng katumbas na kabayaran sa kayamanan. Agad namang sumunod ang kanyang mga tauhan habang nanginginig sa tensyon ng sitwasyon. Nagpasya din ng hangal na magsumite ng petisyon sa emperador dahil nais din nilang bumuo ng sarili nilang kaharian na tatawaging Dai Kingdom upang magkaroon sila ng kapangyarihang pantapat sa Song Kingdom. Napunta naman ang eksena sa ating bida habang nasa loob siya ng Thousand Jedi. Habang binabasa ang mga balita tungkol sa mabilis na pagtatatag ng Song Kingdom, napansin niyang napakabilis kumilos ng mga nasa likod nito hanggang sa tuluyang naging emperador si Song Hongde. Napangiti si Wang Sheng habang iniisip na bihasa talaga ang maharlikang pamilya sa politika at pakikipagkasundo. Alam nilang gamitin ang sitwasyon para mapasunod ang iba't ibang pamilya at mapalakas lalo ang kanilang impluwensya. Para sa bida, malinaw na malaking pakinabang ang makukuha ng royal family habang unti-unting yumuyuko sa kanila ang iba't ibang angkan. Malamig din niyang sinabi na sayang dahil hindi pa namamatay ang mga taong dapat nang mawala, mukhang hindi pa rin nawawala ang galit at balak niyang kumilos laban sa pamilya Song. Nagpasya siyang humanap ng tao mula sa pamilya Song upang personal na harapin ang sitwasyon. Sa sandaling yun, dumating ang isang tauhan at ibinalitang naihanda na nila ang formation ayon sa kanyang mga ipinag-utos. Sinabi ni Wang Sheng kay Ling Yun na napakaganda ng lugar dahil napapalibutan ito ng mga bundok at may sapat na tubig at pagkain upang matirhan ng maraming tao. Ipinaliwanag din niya na kayang harangin ng kanilang mga formation ang karamihan sa mga halimaw, at kahit malalakas na nilalang ay mahihirapang makapasok basta-basta. Habang tinitingnan ang paligid, sinabi pa ni Wang Sheng na uukayin nila ang loob ng bundok upang gawing stockroom ng kanilang mga gamit.
Ipinakita ni Wang Sheng ang kanyang mga plano at guhit para sa magiging ayos ng kanilang kampo. Ipinaliwanag niya kina Ling Yun at sa iba na magtatayo sila ng iba't ibang pampublikong gusali tulad ng mga restoran, tindahan ng alak, at mga grocery upang maging maayos at komportable ang pamumuhay sa loob ng lugar. Ayon kay Wang Sheng, ang mga pasilidad na ito ay magbibigay sa mga taong papasok sa kampo ng parehong uri ng pamumuhay na matatagpuan sa Carefree City basta may sapat silang perang pambayad. Dahil dito, namangha ang mga tao sa lawak ng kanyang plano at sa paraan ng pagbuo niya ng isang maunlad at organisadong komunidad. Dahil dito, nagkagulo lahat ng mga tao. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang sumugod ang isang asasin sa ating bida at tinangkang saksakin siya nito. Napansin naman ito ni Wang Sheng, kaya ginamit nito ang kanyang dalawang kamay upang pigilan ito. Inaasahan na ito ng asasin kaya bigla niyang iniba ang direksyon ng kanyang pag-atake. Dahil dito, hindi na ito naiwasan ni Wang Sheng kaya tuluyang na siyang nasaksak sa dibdib malapit sa kanyang puso. Dahil dito, natuwa ang asasin at inakalang natapos na niya ang kanyang misyon na binigay sa kanya ni Song Hongde. Nag-alala si Ling Yun nang makita niyang nasaksak si Wang Sheng, kaya agad itong kumilos at mabilis niyang pinatay ang asasin. Ngunit hindi pa doon natapos, bigla na lamang sumulpot ang isang pang-asasin at mabilis itong umatake sa ating bida na nakatayo lamang. Kaya sa kasamahang palad, sinalo ito ni Wang Sheng at nasaksak ito mula sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata ni Ling Yun sa kanyang nakita, kaya dali-dali na siyang nagpalabas ng kanyang aura upang mabilis tapusin ang asasin, dahil dito, tumalsik naman dito ang kalaban sa kanyang suntok. Nakatayo pa ang asasin at natutuwa pa nitong sinabi kay Wang Sheng na hindi kailanman magtatagumpay ang kanyang plano. Kaya sa isang iglap, tinapos na nito ni Ling Yun, hanggang maging abo na lamang ito. Agad naman nag-alala si Ling Yun sa kalagayan ni Wang Sheng at inakala niyang malubha na ito. Ngunit kalmado lamang na sinabi ng ating bida na ayos lang siya habang hawak pa rin ang patalim ng asasin. Nagulat naman dito si Ling Yun dahil wala man lang pinsala ang ating bida sa kanyang katawan. Nangamba si Wang Sheng nang mapagtanto niyang muntik na talaga siyang mamatay, kung hindi dahil sa espesyal niyang armor at bulletproof vest. Tiyak na tumagos na sa kanyang puso ang nakamamatay na atake ng asasin. Napagtanto ni Wang Sheng na ang mga asasin na umatake sa kanila ay malamang tauhan ng Song family. Dahil kumakalat na ang balita tungkol sa pagtatayo nila ng kampo sa Thousand Jedi Lands, siguradong nais silang pigilan ng Song family bago pa ito tuluyang mabuo. Ipinaliwanag naman ni Ling Yun na kung nais talagang wasakin ng kalaban ang kanilang lugar, ang pinakamadaling target ay ang pinagkukunan ng tubig. Kapag nalasan kasi ito, tiyak na lahat ng tao sa kampo ay maaapektuhan, at sa ganoong kalagayan ay halos imposible nang makabalik pa sila ng ligtas sa Carefree City. Kapag nangyari yun, mamamatay ang lahat ng tao sa kampo at unti-unting babalik sa pagiging masukal na kagubatan ang lugar sa Thousand Jedi Lands. Agad namang napagtanto ni Wang Sheng na si Song Hongde talaga ang nasa likod ng lahat ng ito, kaya labis siyang nagalit sa ginawa nito. Makalipas ang ilang sandali, agad nilang sinuri ang pinagkukunan ng tubig at doon nila natuklasan ang mga kakaibang bula na nakabaon malapit sa tubig. Ipinaliwanag ni Wang Sheng na ang mga ito ay gawa sa ihi ng maliit na halimaw na hinaluan ng mercury, at kapag pumutok ay kakalat ang lason sa buong lugar. Napagtanto niyang may gustong ibaon sa kamatayan ng buong kampo kasama nila. Agad na pinaghinalaan ni Wang Sheng ang mga bantay na may access sa pinagkukunan ng tubig. Kaya inutusan niya ang lahat na ilabas at ipa-inspeksyon ang laman ng kanilang storage ring upang malaman kung sino ang may kinalaman sa paglalason. Dahil dito, biglang kinabahan ang ilang bantay habang mahigpit silang tinitigan ni Wang Sheng. Dahil nabisto na sila ng ating bida, dali-dali na silang sumugod patungo sa kanya. Ngunit bago pa sila makakilos, bigla na lamang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa may tubig, dahilan upang mapahinto ang lahat sa kanilang balak. Pinakalma naman ni Wang Sheng si Ling Yun at ipinaliwanag niyang simpleng panlilin lang lamang ang pagsabog kaya wala silang dapat ikabahala. Pagkatapos nito, nagbiro pa siya at tinawag pa siyang matanda. Nainis naman dito si Ling Yun dahil ginawa nga raw siyang panangga ng ating bida sa mga aso. Pagkatapos nito, matapang na hinarap ni Wang Sheng ang lahat at sinabi niyang wala siyang pakialam kung mandirigma man o asasin ang kalaban. Hinamon niya ang sinumang may balak kumontra sa kanya na lumabas na mismo sa harapan niya. Dahil sa kanyang matapang na pananalita, natahimik at kinabahan ang mga tao sa paligid.
Pag-uwi nila, sinabi ni Wang Sheng kay Ling Yun na malamang ay nakapagpadala na ang Song family ng mga imbitasyon sa iba't ibang pamilya para pumunta sa kampo nila, kaya kailangan din nilang magpakitang gilas at ipaalam sa lahat na tama ang direksyong tinatahak nila. Nagtanong si Ling Yun kung ano ang ibig sabihin ng advertise o patalastas. Sumagot naman si Wang Sheng na hindi nito maiintindihan agad yon. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Wang Sheng ang plano niya, simula kinabukasan, kapag may nagtanong tungkol sa cultivation o pagsasanay ng isang tao, tutulungan nila ito ng kaunti para magkaroon ng breakthrough. Kapag mas maraming tao ang nag-breakthrough dahil sa tulong nila, mas lalong kakalat ang balita tungkol sa ganda at benepisyo ng kanilang kampo. Natuwa ng sobra si Ling Yun at pinuri siya bilang mahusay sa pagnenegosyo at pag-iisip. Habang masayang nakikipag-usap, biglang naramdaman ni Ling Yun ang pagdaloy ng malakas na enerhiya sa katawan niya. Dahil sa matinding excitement at enlightenment, muli siyang nagkaroon ng breakthrough sa cultivation. Nagulat si Wang Sheng nang makita niyang nakapag-breakthrough na naman si Ling Yun. Sa sobrang lakas ng enerhiya, pati mga gamit sa paligid ay nabasag at nagkalat. Makalipas ang kalahating taon, matapos mag-breakthrough si Ling Yun, maraming puwersa at pamilya ang nabighani at naging interesado sa kampo nila. Dahil din sa pagtulong ni Ling Yun sa maraming cultivators na mag-breakthrough, mabilis na sumikat at nakilala ang Yubaojai Camp sa buong Thousand Jedi. Pagkatapos noon, tuluyang natapos ni Wang Sheng ang pagpapatayo ng kampo, nang maayos na ang lahat, bumalik siya sa Carefree City kasama ang advanced troops. Pagbalik ni Wang Sheng sa Carefree City, kinausap niya si Xiaodong habang umiinom sila ng tsaa. Sinabi ni Wang Sheng na mabilis kumilos ang Emperor dahil sa loob lang ng ilang buwan ay naging maayos agad ang lahat. Masaya rin siya dahil nananatiling matatag at makapangyarihan ang Carefree Nation tulad ng dati. Sinabi ni Xiaodong kay Wang Sheng na kahit mukhang payapa ngayon ang mga malalaking pamilya at sekta, hindi pa rin sila kontento sa hatian ng mga titulo at kapangyarihan. Kapag naghangad pa ang mga ito ng mas marami, posibleng sumiklab ang digmaan habang manunood lang ang Emperor sa kanilang labanan. Pagkatapos, binalaan niya si Wang Sheng na hindi pa rin sumusuko ang Song Kingdom, sinusubukan itong hikayatin ng iba't ibang puwersa na sumama sa kanilang kampo at nangakong hindi nila gagalawin ang kampo para makahikayat ng mas maraming kakampi. Dagdag din niya na pilit hinihikayat ng Song Kingdom ang iba't ibang puwersa na sumanib sa kanilang kampo, nangako pa ang mga ito na hindi nila gagalawin ang kampo, kaya maraming grupo ang nagsimulang lumipat at kumampi sa kanila. Nagbigay naman ng matinding babala ang ating bida, dahil pinakalat niya ang balita na sinumang pumasok sa kampo ng Song Kingdom ay mamamatay, kaya huwag silang sisihin dahil nagbabala na siya ng maaga. Pagkatapos nito, excited na sinabi ni Xiaodong na siguradong yayaman ang kanilang kampo dahil marami ng tao at puwersa ang interesado rito, naayos na rin niya ang pagbebenta ng iba't ibang produkto sa loob ng kampo kaya mas lalo pa silang kikita. Dagdag pa ni Xiaodong, susundin nila ang dati nilang kasunduan na paghahatian nila ni Wang Sheng ng pantay ang lahat ng kikitain ng kampo, 50-50 ang hatian nila. Nagtanong si Wang Sheng tungkol kay Ella, dahil matagal na siyang walang balita tungkol sa kanya. Ipinaliwanag naman na natalo ang kanilang pamilya sa agawan ng kapangyarihan at ang bagong namumuno ngayon ay kapatid ni Ella. Ngunit lalo lamang nag-alala si Wang Sheng nang marinig niya ang tungkol sa kalagayan ni Ella. Agad niyang tinanong kung patay na ba ito, naalala niya kasi na tinulungan siya ng babae noong panahong desperado siya, kaya hindi niya matanggap na ganoon na lamang ang nangyari rito. Sumagot si Xiaodong na hindi mamamatay si Ella dahil bahagi pa rin ito ng kanilang pamilya. Ngunit hindi na maganda ang kalagayan nito dahil matapos kumita ng malaki ang pamilya sa negosyo ng pinong asin at asukal, nagsimula na nila itong balewalain at isipin na madali na lamang kumita ng pera kahit wala siya. Napansin naman ni Wang Sheng na tila lalo pang lumala ang alitan sa loob ng pamilya dahil may mga taong nagpasiklab pa ng gulo. Hindi ito itinanggi ni Xiaodong at sinabi niyang kailangan talaga yon dahil karibal pa rin nila ang pamilyang yon. Ginawa rin niya yon upang mapanatili ang posisyon ng kanilang batang amo. Sa huli, humanga na lamang si Wang Sheng sa talino at galaw ni Xiaodong. Matapos ang seryosong usapan tungkol sa politika, negosyo, at alitan ng mga pamilya, nagkasundo sina Wang Sheng at Xiaodong, nagtagay silang dalawa habang masayang nag-iinuman sa tabi ng bintana. Sa kabilang banda, sinabi ng isang lalaki sa kapatid ni Ella na ito ang mansyon ni Wang Sheng. Inutusan naman ng hangal ang kanyang tauhan na agad buksan ang pinto.
Pagkatapos masampal sa ulo dahil sa katangahan, dali-dali itong kumatok at ibinalita na dumating na ang batang amo ng Baoqing Yu.